Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong second half ng July 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, marami din pong salamat. Kung gusto mo ng energy mo lang para sa personal reading at sa details, ilalagay ko dyan sa screen ng video yung aking FB. I-check nyo na lang. And then, nasa description below din yung link. Tapos, pagka punta rin kayo dyan sa YouTube ko, nandiyan din yung link ng aking FB. Ingat kayo sa nang papanggap na ako. General reading, energy reading, hindi mo to personal reading, tandaan mo palagi, okay? Kuhanin mo lang talaga yung sa'yo. Okay. Taurus. Kuha muna tayo ng ibang card. And don't forget to subscribe, like, comments, and share, syempre na rin. Tsaka paki-hype ng aking video kung gusto nyo lang naman. It's up to you, no? Salamat po. God bless you. Okay, Taurus. Tingnan natin ang first card mo. Ang Uy, may ano ka, the word, no? Ay, okay. Meron kang sitwasyon na matagal mo nang hinihiling o matagal mo nang inaasam makakamit. There's a reward or success happen into your life. Ibig sabihin, parang naging patient ka dun sa sitwasyon na iyon, sa nakikita ko, and then yung sitwasyon na yon makakamit mo daw. Or yung hinihiling mo yon is matutupad. Yun ang sinasabi. Pero magsistruggle muli, ano? Yeah, may mga unfinished business yung iba. Okay. Taurus. Okay, and dito sa sitwasyon is, andito ka sa sitwasyon mo na maaaring nagkakaroon ng mga challenge in some aspect of your life. Sa trabaho, sa money, sa work, sa love, kung saan aspekto ng buhay mo yan. Nandun na yung point na maaaring busy kayo. And then, syempre, ang nakikita ko rin dito is may mga bagay na iniisip mo. Nagkakaroon ng mapag-iisip. Either gagawin or hindi, kaliwa or kanan. No, may mga bagay ka daw na iniisip o inaaral to growth o para magkaroon ng stability yon. Or makuha mo yun, o mag-growth yung sitwasyon or mag-success. Andito yung point na may mga time daw na mananakit daw yung likod, batok, balikat, o balakang, o bandang likod mo. Mag-ingat na lang din kayo. There's a situation doon sa iba naman is may mga ikakagulat, ikakasyak, o ikabibigla kayo na sitwasyon. Pwede ito is magagaling sa isa, dalawa, tatlo, or apat, or sa taong connected sa'yo. Marami ibig sabihin, pero marami kasi pwedeng panggaling yan. Pwedeng sa text message, pwedeng sa communication, pwedeng sa news, or kung paano mo siya marireceive. You put some effort in some aspect of your life, sa nakita ko sa'yo dito, sa mga ginagawa mo this time. May mga bagay o sitwasyon ka na creativity, there's a joy, o magkakaroon ng mga collaboration, partnership, or dealing, o pag-uusap, no? Sa iba sa inyo. May tao na magbibigay ng payo, opinion, love, and support. Ikaw ito sa kanya, or siya ito sa'yo. Pwede makaka-receive ka nun. Andito rin yung point, you try to make it balance any situation in your life. May mga bagay na nakapagpapahatak sa iyo sa nakaraan. Or may mga bagay o sitwasyon na nagkakaroon ka ng reminiscing from the past. Or pwede rin naman na may mga bagay naman sa iba, sa inyo, na muling magaganap ito. No? Or muling naganap. Mga bagay kang gustong aksyonan. Handun yung thinking of positivity happen into your life, or mga bagay ka na action na nagagawin. It's more on innovation ang magaganap sa iba. Ibig sabihin, may sitwasyon sa buhay ng iba sa inyo na matatapos. Sa iba naman sa inyo, mayroong mga bagong project, passion, creation, or may new beginning na magaganap o mangyayari. May fortunate outcome na magaganap o mangyayari sa iyo. Pwedeng sa trabaho mo ito, sa karelasyon, o sa family situation. Handito rin yung point na merong kang mega situation happen. Either this is a mega project, mega decision, or importanteng sitwasyon sa buhay mo na matatapos na sa iba. Sa iba dito is parating pa lang or a-actionan mo pa lang. Sa iba nito is pagtatapos ito, no? Na kumbaga marireceive mo yung situation na iyon. Halimbawa, anong pwede kong sabihin? Halimbawa, tapos ka na sa trabaho mo na ito. Tapos ka na sa proyekto nito, and daw meron darating na bago na mas malaki. Pwedeng nandun sa point ngayon. O halimbawa, tapos ka
tapos ka na sa, para sa trabaho, di ba, nasa baba ka ngayon, magkakaroon ka ng leveling up, di ba, magiging leader ka, maging ganito ka, may mga papasukin kayo na sitwasyon, mga ganong sitwasyon, no, yon, pagbabalik ng iyong lakas, also, handito rin yung point of pagkocontrol, ano, para magkakaroon ka ng magkocontrol in some aspect of your life, pwedeng sa emotions, pwedeng may kokontrolling kang tao, may kokontrolling kang bagay o sitwasyon, o sa controlling emotions sa iba. Yung, baka magpipigil ka lang, di ba? Pwedeng na doon sa point na yon. And then also, ang nakikita ko sa iyo dito is busy yung iba, no? Yan, maaaring magkakaroon ka ng busy situation. Nasabi ko na ba yun? Meron ako nakikita na tao, kilala mo na ito, muli kayong magkakaroon ng connection. Ibig sabihin, either ikaw yung ko-connect or siya ang ko-connect sa iyo. No? Kilala mo na siya, either anak mo siya, kapatid, basta connected siya sa'yo. Pwedeng kasama sa trabaho, pwedeng na doon sa karelasyon, isa rin yun. Papers and documents, hindi ko alam kung ano yung papers and documents, pwede rin siya sa mga papers and documents, pwede sa mga travel, pwede rin siya sa mga kontrata, ganyan. O kaya is may mga papers and documents ka na marireceive, di ba? O kaya is may mga asikasuhin ka, o kaya may mga papers and documents ka na matatapos na yung mga ganong sitwasyon or kinakailangang tapusin sa iba sa inyo. Yun nakikita ko dito. Someone's want o may taong gusto mag-apology pero hindi niya alam paano. Yun na nakikita ko dito ha. Siguro mas mararamdaman mo lang yung sitwasyon na yun, ano, when it comes to apology. Hindi man niya sabihin by the words, pwedeng ito is paparamdam niya when it comes sa action, o kaya when it comes sa gawa niya, no? O sa kilos o gawa niya, pwedeng nahandle sa point na yun. So, nakita ko dito. Andito rin yung point na kasi in the past, maybe there's a struggle situation, ano, ako nakita sa'yo, pero this time hindi eh. Kasi there's a new situation na magaganap sa iyo, sa buhay mo. Kumbaga bago na, kumbaga tapos na yon, natapos na, ano, sa nakikita ko sa iba sa inyo. And sa iba, ang nakikita ko kasi dito, ano there's an abandonment situation. Hindi ko lang alam if you abandoning something o kaya naman is may taong nag-abandon na sa'yo. Sa iba, ano to, may namatay, no? Yan, yun nakikita ko dito. Or nawala. Yun. And then also, yun nga, there's a happiness, joy, stability, tapos there's another beautiful things happen into your life or magkakaroon sa iba ng mga union, getting together, maybe sa iba. Sa iba, ano to, harmony eh. Parang pagkakabuklod-buklod or peace, parang ganun sa nakikita ko dito. Pagkakasundo-sundo, ganyan. Tapos, there's a receiving situation. Hindi ko alam kung ano yung receiving. Baka isa rin yung sa papers and documents or yung mga sinasabi ko na merong mapi-finish na situation, yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba, ano to, mga difficult time happen into your life. Yan, pagtatapos nun. May hinihintay pa rin yung iba, no? Pero may offer ako nakikita, oh. There's an offer situation ako nakikita, pero with come in this offer, medyo hindi maganda, no? Pwedeng basta offer. Medyo ano siya, pangit yung energy nito. Sa iba sa inyo, may magbibigay ng tulong or hihingi ng tulong. Either, sana naman yung pangit na ano yun, sana hindi siya connected sa pera, ano. Yun, basta kung ano man yan, may nakita kong ganun. Basta may pera related eh. Baka may hihingi sa'yo o may magbibigay sa'yo. Pagtahak ng bagong direction, ano, sa iba sa inyo, may pagtahak ng ay, hindi. Oo nga. Oo nga, kasi may new beginning ka na. Okay. Kasi inyo, tatahak daw kayo ng bagong direction. Pero ang nakikita ko kasi dito, parang may nagdadalawang isip. Alam mo yun, may nagdadalawang isip na sitwasyon. Hindi ko alam kung sino yun. Basta may nagdadalawang isip. Okay, Taurus.
Okay, meron kang tiger. Tiger is doing something risky, taking a chance. Okay, nandun yung point na magte-take a risk ka this time. Ano? May mga bagay ka na itatry mo, susubukan mo, a-actionan mo, ganyan. Nandun sa point na yon. Kaya baka rin busy ka nga. And then also, mountain road, you're on the road to success. Congratulations. Yung sitwasyon mo kasi, pag ganyan-ganyan siya, pag ganyan-ganyan. Pero you will be success. Magsasuccess yung sitwasyon mo. Kumbaga, nakalinya ka to success or to finish the situation. Also, the path money is waiting for you. Ibig sabihin, may door na nag-o-open sa'yo. Okay? Andito na yung point. There's a new path situation. Sa iba sinyo, maybe ito yung bagong tatahakin mo na direksyon sa buhay. Di ba? Bagong trabaho, bagong lugar, bagong, kung ano man yan. There's a new path or money path situation. Also, this is a stability situation. Ibig sabihin, ano, baka nga iba sa inyo is mga bagong kontrata yan, ganyan. O kaya is, syempre, when it comes to a money path and itong path na ito, kasi bago siya, di ba? Ibig sabihin, halimbawa, bayad ka na sa utang, bayad ka na sa pag ano ng bahay mo, ganyan, bayad ka sa ito, ganyan. May mga pagtatapos, kaya may bagong new beginning happen sa buhay mo, sa iba, sa inyo, no? And then also, we have the key, successfully outcome to your problem. Outcome sa key kasi, ibig sabihin, nasa sa'yo yung susi. Okay? Ikaw yung mag-unlock. Well, kasi may nag-unlock na. Depende kung saan mo gagamitin yung susi mo. Sa love, sa money, sa work. Okay? Depende yan. Nahanda din yung point because of the unlocking situation, lahat ng answer, lahat ng change of destiny, lahat ng fulfillment or pagbabago na gusto mo maganap ang mangyari sa'yo, nasa sa'yo. Ikaw ang gagawa at mag-a-action nito. Kasi hawak mo ang susi. Okay? Nasa sa'yo ang susi. Ikaw ang nakakaalam, no, paano magsasucess ito. Andun yung point na yon. Change in your life din ang may mga bagay na pinag-iisipan. O kaya pwede may nagkakaroon ng konting emotional, lungkot, illusioning, o kaya is may mga iniisip or kulang ka sa tulog din, pwede na doon sa point na yon, or may konting lungkot or nagkakaroon or magkakaroon ng mga feeling emotional. Sa iba sa inyo, baka pagising-gising kayo, night shift kayo, kulang kayo sa tulog, magbawi kayo, no? Sa iba sa inyo. And also, we have the casket. Ayoko kayo, ayun, hindi na ako prangka ngayon, ano, medyo binawasan ko na yun kasi marami rin kasi hindi nakakagusto ng prangkang salita ako. Kasi dati kasi medyo prangka ako. Pag nakita ko yung barahan, sinasabi ko na, diba, may mamamatay. Pinaprangka ko talaga. Hindi na ako nagpapasikot-sikot pa. Ngayon medyo mild, no? Okay? Kasi, alam mo na may mga basher, ganyan, di ba? Eh, nagbabasa lang naman po ako, no? Okay, of the casket, ibig sabihin, someone's going out of your life. Ibig sabihin, either ikaw yung aalis, no? Halimbawa, aalis ka sa trabaho mo, aalis ka sa ganito, aalis ka sa ganyan, aalis ka na sa ganon, or maybe magkakaroon kayo ng distansya para sa iba, or magkakaroon ng boundaries naman para sa iba. Or maybe pagdating naman sa iyo is magkakaroon ka ng limitasyon this time. Pwedeng nahando sa point na yon. Sa iba naman sa inyo is may tao na aalis sa buhay mo. Vice versa. Ito ha, may tao ang aalis sa buhay mo. Marami ibig sabihin na pag-alis. Pag-alis for a while, pag-alis for a better, pag-alis for something, reason. Hindi ko alam kung ano, magkakaiba kayo ng reason. Sa iba is the end of a situation. Tulad ng sabi ko kanina, may magtatapos. End of a cycle. Kung asang aspeto ng buhay mo yan, may magtatapos. Tapos na ba yung project mo? Tapos ka na mag-exam? Tapos ka ba na mag-review? Tapos ka na ba sa utang? Tapos ka na ba sa ganito? Yan, pwede na, kung saan aspeto ng buhay mo. With the unicorn, use your intuition to make a beneficial change. Andito yung sitwasyon na you need to think or you need to trust sa iyong intuition, gut feeling, or sa instinct mo. Kasi yun ang guide na ibibigay sa iyo. Also sa mga sign na ibibigay sa iyo kasi guide mo rin yon. No, halimbawa nakita ka ng repeating numbers o kaya meron kang kinakausap na paulit-ulit na tumatakbo sa isip mo yung sinasabi niya. Tapos may nakausap ka na ng iba pero parang same pattern, di ba? Ibig sabihin nagiging sign na yon, okay? Kaya wag kayong magi-ignore when it comes to your sign kasi yun yung papasok, yun yung message ni universe or ng angels niyo sa inyo. Yan. And syempre, pag-isipan daw kung ano yung mga bagay o sitwasyon na kailangan aksyonan, desisyonan, need ng clarity, o kaya kailangan itama.
And we have the ear, good news. Ano, may mga good news na marireceive or ikaw ang magbibigay ng good news na ito. Kung saan aspeto ng buhay mo yan, love, money, work, family, kung saan relationship, something. Also, mag-ingat kayo when it comes to atenga. Ikaw o someone who's connected sa'yo, kasi meron din tayong casket, pwedeng may pumasok o humihina na yung pandinig nyo o may mga kung ano mang mosquito, langgam, wag naman sana mapasukan ng kung anong ano dyan, insect, no? O kaya naman, baka naman hindi kayo naglilinis ng tenga, okay? O kaya iba sa inyo is baka magpapawax kayo, o diba? O tapos baka naman hindi nyo tinatanggalan ng mga balahibo yung ano nyo, yung tenga-tenga nyo, diba iba? May mga ano yan, balahibo. Ewan ko sa babae wala ata, pero parang sa lalaki, parang ewan ko bakit ba sila nagkakabalahibo ng gano'n, no? O di ba? Nagchika pa talaga ako. Yan, tagalan nyo din, di ba? Medyo ano yan, medyo ano rin yan. Nakakatio sa babae, kung lalaki man kayo, okay? Kung ano man yan, mag-ingat kayo, baka naman may mga tenga kayo, tenga. Siyempre may tenga kami ate. Yung mga tenga nyo, kung may hikaw yan, baka naman magkanana, di ba? O baka na ang dami-dami yung hikaw dyan, di ba? Para naman kayo magpa-party dyan, di ba? Ba't ang daming hikaw? Tapos yung iba, ang lalaki ng hikaw, ano bang gusto mong isabit dyan? Ba't ang laki ng butas, di ba? Ingat na lang din kayo kasi mamaya matetano kayo o hindi rin maging maganda naman. But, life mo yan, no? Nakikialam lang si ate. Okay, we have the lobster. Mahilig ba kayo sa lobster? Sa mga alimasag, sa alupiha. Ay, naku, grabe. Alam mo, favorite ko talaga to. Lalo na pag may manggang hilaw, tapos isasaw-saw mo. Ay, perfect, diba? Favorite ko yan. Sabay ka na, o, talang pinalaway ko muna kayo. Okay, financial pinch. Ibig sabihin, ito yung sitwasyon na may mga opportunity na darating sa'yo. Tulad ng sinabi ko sa unang card. May mga project, creation, passion, or may mga joy collaboration na magaganap ang mangyari. Ito na yon, no? Ibig sabihin, merong pinch situation na magaganap pagdating sa financial. Pwedeng iba sa inyo is masahaba ang trabaho nyo, ang oras nyo, ganyan. Pwedeng iba sa inyo magkakaroon ng mga bonuses, pwedeng iba sa inyo is magiging night shift kayo, or sa iba sa inyo is madadagdagan pa ang inyong trabaho. Diba? May trabaho na kayo, magkakaroon pa kayo ng another project. Pwedeng nandun sa, o kaya naman handun yung tuloy-tuloy na daloy ng kagandahan ng inyong kaperahan. It's good naman din, di ba? Para sa iba sa inyo. And also, maingat kayo, welcome to a lobster, baka naman kasi is maipit o mahiwa kayo kung saan. Maipit kayo ng pinto, maipit kayo ng mga door ng sasakyan, door ng bintana, door ng pinto, door ng bahay ng pinto. Ewan ko, hindi ko alam, basta yon, nagkagulo na. Basta yan, mag-ingat kayo, baka naman maipit din kayo. Di ba, nang kung ano man na makaipit sa inyo. Mag-ingat na lang din kayo. And baka nanguhuli ba kayo ng lobster, mga alimasag, seafood, something, o mahilig lang talaga din kayo sa seafood. Also, we have the secret admirer. Okay? Pagdating sa sitwasyon nito, may tao na iniisip ka, no? Na may crush sa'yo, type ka niya, ina-admire ka niya, ganito, ganyan, ganyan, ang pogi mo, ang ganda mo, attractive ka, ang galing mo, yung mga ganong sitwasyon. Or maybe this is you, kung sino man yan, ano, sa iba sa inyo. Yan, baka nahando sa point na ini-spy ka pala niya, di ba? O kaya nahando sa point na, naku, ano kayang ano, yung talang lumalaki yung tenga. Siyempre, pagdating kay Irden, sa nakita ko dito, tsaka ko tong kay Lobster, may tao na mga chismis-chismis, may mga taong nag-uusap, may mga tao na bumubulong, o kaya baka makarinig kayo ng bulong ha, kasi we come to ear, makiramdam kayo. Baka mamaya akala nyo lang may bulong, o kaya may sumipol sa inyong tenga. Well, totoo yun. Sa iba naman sa inyo, maali yung tenga nyo is magri-ring siya sa kaliwa man yan or sa kanan. I-research nyo na lang, ano, kasi hahaba yung salita natin. Basta iba-kaiba ang meaning ng kaliwa. Pag nag-ring ang kaliwa, iba ang meaning nun, at pag kanan, magkaiba rin yun. Okay? I-research nyo na lang. Yan, baka may mga ganyan sitwasyon. Pero, syempre, kung palagi naman kayo naka-earphone, natural yon. Ibig sabihin, kasi medyo baka magkasakit kayo, magpa-check na lang din kayo, no? Yung mga earphone na Bluetooth, medyo ano yan, nakaka-cancer yan, nakakaano ng brain, no? Sa iba sa inyo. Pero siyempre, yun na kasi yung ano ngayon, di ba? Yun na talaga yung in ngayon, yung Bluetooth. Pero tingnan yung mga basketballista, ay,
Oh my God, ba't pumasok sa akin ng basketballista? Sorry. Hindi, kasi may napanood ako na ano na parang American basketball. Kasi malig ako mag-research eh. Yung sabi, yung kasi naghahanap ako ng earphone. Yung earphone daw, mas maganda daw gumamit ng hindi Bluetooth. Tapos, nung nakita ko, sabi, para nagkaroon siya ng comparison. Tignan niyo yung mga basketballista ng ibang bansa. Kahit na ang yayaman na niyan, sabi niya, ang yayaman na niyan, ang daming pera niyan. Pero ang ginagamit pa rin nila is may cord na earphone. Kasi why? Kasi ganito. Sobra siyang nag-explain. Sabi ko, oh, napabili tuloy ako ngayon, di ba, ng hindi, Bluetooth. O, di ba, may ganun. Yan. Pero maingat pa rin kayo sa tenga nyo. Okay, we have the love. Okay, when it comes sa love, makaka-receive ka, mapifeel mo yung love with someone. Mapifeel mo yung be love. Mararamdaman mo yung pagmamahal o pagpapahalaga o caring ng tao sa'yo, no? Na doon sa point na yun. Or maybe, ikaw ito sa kanya or sa kanila, kung sino man yan, sa iba sa inyo. Pero yung iba sa inyo ha, kasi when it comes to unicorn and love and the casket, ibig sabihin is may tao na kailangan mong gamitin ang iyong intuition kasi may tao na hindi magiging totoo sa'yo. Ibig sabihin, pagsisinungaling. Okay? Nandun yung point na yon. Ingat na lang din. Sa iba naman sa inyo, pagdating kay casket sa kay unicorn, ibig sabihin, may tao na nagpapalipad hangin, masama ang pakay sa iyo, black magic, kung ano man yung ginagawa sa iyo, no? Yan, may tao na may dark thought, kumbaga, no? Kaya mag-asin-asin kayo para ma-clearing kayo. Lagyan niyo ng asin din yung paligo niyo para ma-clearing kayo. Cleansing. Taurus. Okay. Okay, Taurus, we have the relax. Okay, nandito yung sitwasyon na mas makakaramdam ka ngayon ng peace of mind. Mas mararamdaman mo yung okay ka, relax ka, o maybe you are in a vacation, traveling, holiday, o pwede rin na nagbigay ka talaga o magbibigay ka ng time sa sarili mo or kung kinakailangan, magbigay ka rin ng time sa sarili mo, no? Sa iba-iba, may mga natural disaster, alam niyo naman siguro yung mga natural disaster, 'di ba? May mga risk situation, pagsubok, no, na mga makikipagsapalaran ka in this situation. Also, handun yung mga frustration na magaganap o mangyayari sa love, money, work, kung saan aspeto ng buhay mo yan, may mga ganun situation. Medyo, syempre, kung pagod ka, magpahinga ka, mag-relax ka, kung gusto mong magbakasyon, magbakasyon ka. Okay, we have the stop. Sa iba sa inyo is there's a stagnant situation na pwedeng maganap o mangyari sa iba sa inyo. Pwedeng unfinished business, ganyan. Or pwede rin naman na may mga bagay ka na iisipin ng malalim, no? Ganyan. Or pwede rin naman na ayaw mo munang kausapin, ayaw mo na makapag-usap, distance, boundaries, pwedeng na doon sa point na yun. Or maybe someone, pwedeng na doon sa point na yun. Handin din yung tulad na sabi ko, there's a break. Marami ibig sabihin ng break. Magte-take a break ka kasi gusto mo mag-holiday, gusto mo mag-relax, gusto mo mag-bakasyon, or hoping hindi siya break up. No? Hoping hindi doon sa break na yon. Okay, also there's a stop. Marami ibig sabihin na ng stop. Halimbawa, ikaw, you thinking about stopping sa tao na yon. Tama na, enough na, okay na, kasi we have the relax, good na. Pwedeng na doon sa point na yun, no? O kaya, halimbawa, sinabi mo sa kanya, o tama na, huwag mong gawin niya, huwag mong gawin ito, okay na, tama na, ganyan. O wag kang manigarilyo, o wag kang ganito, ganyan. Pwedeng na doon sa point. Kumbaga, handito rin kasi yung tapos na, di ba? Tapos na stuff. Okay, pag-isipan mo ng maigi, pwedeng na doon sa point. Or maybe someone, no, na may magsasabi sa iyo na, or ikaw ito sa kanya, ha? Halimbawa, tama na, hindi maganda yan, ganito yan, ganyan, ganyan. O kaya may tao na magsasabi sa'yo nito, no, na related to a stop situation. Pwedeng ganun ha, vice versa. O kaya the real state, pwede iba sa inyo is either tulad ng sabi ko kanina, baka maglilipat-lipat kayo, o kaya kasi we have the casket din of the ending situation. Yan, baka may paglilipat-lipat, pag-alis, paglipat, pagtalikot, pwede na doon sa point. Magbabago ka ba ng place, ng trabaho, ng lugar,
mga ganyan. Also, andito rin yung mega project, no? Yan, tulad ng sinabi ko nung una, there's a mega project o may mga proyekto na gagawin. No, naka-align, kumbaga, no? May mga investment. Pwede rin kasi iba sa inyo nagbebenta kayo ng bahay at lupa or magbebenta kayo or pwede mga magpapagawa kayo, di ba? Ng mga tirahan, pwede na sa point na yon. Also, dito sa sitwasyon is kasi meron kang key, ibig sabihin, there's a receiving situation ako na nakikita pagdating sa'yo. No? Yan. Receiving of a blessing kasi white meron puno dito. Tapos there's a house. Kumbaga, handun yung a good foundation na magaganap o mangyari sa iyo or good blessing na parating sa iyo. Maraming ibig sabihin pwedeng sa trabaho, love, money, work, pwedeng ganun ano, sa project na mangyayari sa iyo, sa mga problema na masusolusyonan, iba-iba ang pwedeng kalabasan niya sa inyo. Okay, we have the self-love, also we have the relaxation. Siguro mas more ka magpo-focus this time sa sarili mo. Or kaya hando yung point na kailangan mo alagaan yung sarili mo. Kasi dito, hando na yung self-love. Parang you are more on, okay, fine, relax na ako, masaya ako, nakahinga na ako, ganyan. Kumbaga, after the hard work or after the difficulties happen, in the past, this time, mas nararamdaman mo ngayon yung saya, happiness, tsaka yung self-love, no? Nandun yung independence situation, nandun yung pagiging independent mo this time. Sa iba sa inyo, siguro mas more kang magiging more on alone, mas mag-focus ka sa sarili mo, ganyan, magkakaroon ka ng self-healing situation, mas magko-concern ka sa sarili mo, baka nag-exercise ka na, nagda-diet ka na, nagpapaganda ka, nagpapapogi ka, ganyan. O kaya may mga nag-scrub kayo dyan, o kaya may kayo sa pabango, ganyan. Sa iba sa inyo, basta more on good feelings, no, sa iba sa inyo. And the memory. Okay, dito sa sitwasyon is, kung titingnan ko siya dito, is may tao na magkakaroon ng communication sa iyo. No? Pwedeng family situation, connected, or ikaw ito sa kanya. Na pwedeng magkakaroon ng stop or magbibigay ka ng saying of stop situation kung saan aspeto ng buhay na mo yan or siya ito sa iyo. Magkakaroon ng mga reunion or pagkikita. Ako nakikita sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is magkakaroon ka ng revisiting from the past situation. Good or bad man yan, magkakaroon ka ng reminiscing yan sa mga naganap o nangyari in the past, no, na doon sa point na yon. Sa iba sa inyo, pagdating kasi dito, pagdating dito, and also when it comes to a love, is in the base, may tao na nakakaalala sa'yo. Or may tao na namimiss ka niya, or naaalala ka niya, or maybe this is you. Okay? Na doon sa point na yon. Yan. May naglipat ba ng may nagkaroon ba ng separation house? May moving home ba? May tumalikod, umalis ba? Parang may nakita kong dito. Or pwedeng bumukod siya. Or ikaw ang bumukod. May pagbubukod may tumalikod. Okay, we have the triumph. Congrats, we have success and victory. Ibig sabihin, may mga magaganap o mangyayari na victory and success in some endeavor. Kung saan aspeto ng buhay, love, money, work, kung saan niya ba still. Kung titingnan ko naman si Baraha, okay naman siya kasi andito rin si Love Store. Yan, andun din si Ear, yung good news, no? May mga achievement ako na nakita sa iyo. Yan, ang nakita ko, kaya pala medyo relax ka, no? Kasi may nagkaroon ng solution making or magkakaroon na ng solution sa aspeto ng buhay mo kung saan man yan. Kasi andito na si successful and victory and achievement. Yan, may mga achievement ako nakita. Marami ibig sabihin din ng achievement. Pwede may papadala sa universe na tao to give that achievement, or pwedeng ikaw ang bibigyan ng achievement when it comes to a family, or kaya naman sa iba sa inyo is meron kang ginagawa o na project or any situation na yun yung ma-achieve mo. Kumbaga meron kang ipinunla and then you will harvest it in a good situation. Yan, yung magandang harvesting na magaganap sa iyo. Yan, halimbawa sa trabaho nagsipag ka, 'di ba? Ganun. O kaya halimbawa sa relationship, 'di ba? Yung kumbaga babalik siya sa iyo. Babalik yung ipinunla mo, kumbaga kaya ma-achieve mo yung magandang situation. Arigato namaste, God bless.